Hindi porket luma ang building, mahina. Ayon nga sa mga eksperto, ang ilan sa mga antigong gusali sa ating bansa, mas matibay pa kesa sa mga bago at mas kayang matagalan ang mga lindol. Ano nga ba ang sikreto kung bakit matibay ang mga ito? May report si Cara David. Madalas isipin na kapag luma o matanda ang isang gusali, delikado itong gumuho kapag lumindol. Pero ayon sa structural engineers, di hamak na mas matibay pa kesa sa mga bagong gusali ang marami sa mga matatandang istruktura sa ating bansa. Noong Spanish times, advanced na talaga tayo. Kaya yung marami sa ating mga buildings, because of their experience, marami dito nag-survive ng mga malalakas na lindol. Pagkatapos medyo, siyempre, nag-umpisa na ang pagpasok dito ng mga ibang teknolohiya, nakalimutan na natin yung ating expertise, sabihin natin, sa lindol. Kaya naman ang mga simbahan na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila, nakatayo pa rin ilang lindolman ang magdaan. Ang simbahan ng Bolinao na 450 years old na, may mga locking mechanism sa loob para kung yumanig ang lupa, di ito mabibiyak. Ito naman ang main building ng UST na itinayo noong 1920. Isa ito sa pinakalumang gusali sa buong campus, pero ito rin ang pinakamatibay. Sa unang tingin, animoy iisang konkretong gusali lamang ito. Pero ang totoo, hinati-hati ang UST main building sa 40 maliliit na istruktura. Para kapag yumanig ang lupa, kalat-kalat din ang pressure, hindi mabibiyak o guguho ang gusali, bagkus sasayaw lamang ito. So kung nakikita ninyo yung parang siwang doon yan. sa... It runs all the way from the top yan. going Ibig down. sabihin yan, break yan from one building to Yes. another. Kunyari ito yung building. Yes. Oo, building yan. Yung building to, tapos nagsayaw siyang ganyan. Usually magbe-break yan. Sa gitna. Sa gitna. Ito, brinake niya na. Para kahit sumayaw to, kanya-kanya siyang sayaw. Makikita ang seismic joints ng UST building sa lahat ng palapag nito. Paniwala ng mga eksperto, kaya nitong labanan ng hanggang intensity 8 na lindol. Ayon sa mga inhinyero, hindi mahalang gawing earthquake resistant ang isang gusali. Kailangan lang ng husay sa pagdidisenyo. Tulad ng simbahang ito sa Magallanes sa Makati na animoy may mga sinag ng araw ang disenyo. Pero ang totoo, shock absorbers ang bawat isa sa beams na ito. Nakapaloob sa building code ng Pilipinas ang earthquake engineering. Kaya ayon sa mga eksperto, kung susundin lang sana ng lahat ng kontraktor ang building code, magiging earthquake resistant ang lahat. Ang problema, marami raw ang nagtitipid sa materyales, bagay na tiyak na pagsisisihan sa kalaunan. Kung minsan na matitipid mo ay napakaliit, pero hindi safe yung building mo. Cara David, GMA News.